Ito ang bago ngayon, ang paghanap kay Kibuloy gamit ang mga high-tech equipment katulad ng heartbeat detector, GPR or ground penetrating radar, at itong tinatawag na proton helic LB8 na panghanap ng bunker or panghanap ng tunnel underground. Narito ang ulat sa 24 oras. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbes na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Pinasok din ng pulisya ang isang kwarto sa katedral pero wala ring nakita. Saan nga ba nagtatago talaga si Kibuloy? Well, ang tanging nakakaalam niya na sigurado ay ang kanyang best friend na si Digong Duterte. Ito yung sinabi ni Digong noon na alam niya pero secret. Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret. So, itong attorney ni Kibuloy, si Attorney Torion, ay merong nabanggit na bakit nyo ginagamitan ng gold scanner o metal detector? Itao naman ang hinahanap, hindi treasure. At sabi ni Torion, baka treasure ang hinahanap nyo. Siguradong merong treasure si Kibuloy, kasama niya yan. Kasi ano din si Kibuloy, mahilig sa treasure hunting. At marami ang nagsabi na maraming gold bars ito. Kaya pwedeng ang bunker ni Kibuloy dyan. Kaya hindi siya umalis dahil meron siyang tinatagong tunito nila ng ginto rin. Kasi nasabi niya noon na marami siyang ginto. At kahit ang Fort Knox daw ay meron siyang ginto doon. Kaya pwede rin na ganun ang mangyari. Na meron siyang tinatagong gold bars kaya sinusundan siya ng scanner at gold detectors. Balik tayo dito sa balita sa 24 oras. Paglilinaw ng Davao Regional Trial Court, di pinipigilan ng inisyu nitong Temporary Protection Order ang pag-operate sa KOJC compound at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngayong araw, may iba pang pinasok na mga equipment ang PNP sa KOJC compound. Ayan. Sa may cathedral, andun ang life and motion tracer. May life detector equipment din at proton helic device. Ayan, yan yung proton helic. Yan yung ginagamit natin, di ba? Sa mga treasure hunters. At ang latest na model niyan ay ang LB16. Itong proton helic LB8 ay merong 8 sensors kaya tinatawag na LB8. At yung latest ay LB16, 16 ka sensors. Makapag penetrate underground ng lalim na 40 meters. Kaya na-detect nila ang lalim ng bunker noon, sabi nila ay 15 meters deep ang lalim ng bunker ni Kibuloy dahil dito. Ito'y ground scanner, makapaghanap siya ng tunnel. Makapaghanap ng tinatawag na cavity at caves underground. Kaya ginagamit ito ng PNP. Pero kapag may matamaan na precious metal ay magrehistro din dyan. Kaya pwedeng dobling purpose yan. Diba? Kasi sabi ni Attorney Torion ay bakit ginagamitan yan? Matamaan yung tinatago ni Kibuloy sa mga tunnel, diba? Maraming precious metal yan si Kibuloy. Kasi kolektor din yan ng mga ginto katulad ni Chavit Singson. Okay, kaya ito. Atin lang itong pinansin ngayon, itong LB16. Bakit nga ba mayroong ganyan? Iyang ground penetrating radar na hindi pang treasure hunt ay yung postcard, yung parang kariton na tinutulak. Katulad ng Golden i21. GPR yon yung mga tinutulak. Ito kasi ginagamit to sa sa treasure hunting talaga itong proton helic LB16. Pero pwedeng panghanap din yan ng mga tunnel at cavity at caves underground. Lahat ng aparato na ito
kayang mag-detect ng mga vital signs ng tao, galaw at boses at kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Ang gamit na metal detector, inireklamo ng KOJC. Ayan. Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Pagka gold na ang hinahanap dito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila because under Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has power to control any and all natural resources. Dumating na rin ang long-range acoustic device. Bakit kaya, balikan natin yun, bakit kaya nasabi ni Torion na yung hinahanap nila ginto kasi metal detector? Napaka-defensive niya. Yan nga ang iniisip ko, bakit hindi umalis dyan si Kibuloy? Kaya tuloy iniisip ko na meron siyang mahalagang mga bagay na naiwan dyan, kaya hindi siya makaalis. At baka yan yung mga sinabi niya noon na meron din siyang tuni-tuniladang ginto katulad ng mga Marcos. Kaya pwede rin meron. At hindi lang ginto, mga iba pang precious na mga kagamitan na itinago sa bunker. Kasi hindi naman lahat ay may ilagayan sa bangko kasi magkaroon ng itong sa AMLAC violations kapag sobra-sobrang yaman ang ilalagay mo sa bangko. Okay, so ito merong sa Palos at sa Pusa tong si Kibuloy, nandyan lang talaga underground, pero palipat-lipat yung heartbeat, yung detection, yung motion detection, palipat-lipat. Kaya sabi tuloy ng attorney, bakit palipat-lipat ang PNP sa pag-search, dapat isang building lang. Ganun talaga kasi yung tunnel underground ay network at marami sanga-sanga. Kaya yun, palipat-lipat. Balik tayo sa balita. Isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na dinig kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, makikitang bit-bit papasok sa compound ang aakalaing pagkain. Pero napag-alamang concrete cutter ng idaan sa scanner. Kinukunan na namin ng pahayag ang PNP ukol dito. Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Socsargen na tutulong sa Civil Disturbance Management. Nako, talagang mayroon augmentation of forces. Kaya walang magawa ang mga dyan, mga kasama ni Kibuloy. Ngayon kung talagang gusto niyong palabasin si Kibuloy, ay gayahin niyo yung ginawa sa Israel kay Sinwar, yung nilagyan ng tubig yung tunnel. Pabahain yung tunnel, lagyan ng tubig, siyempre lalamigin yung tao sa loob, lalabas siya. Pero parang inhuman. Pwede rin usok, di ba? Yung mga butas lagyan ng usok. At sasama yun sa air conditioning at mapilitan na lalabas ang tao kasi ubo ng ubo siya doon sa loob. Pero mas maganda na yung tubig lang para uncomfortable sa underground ng tao at tuluyang nang lalabas ito. Okay, so yan lang ang aking ma-advise na hindi maganda kasi inaano mo nilagyan mo ng tubig, hindi maganda yun. Pero kung sa pilitan na talaga, pwedeng ganyan. Okay, tapusin na natin ang video. 24/7 na kasi ang operasyon at pagbabatay sa loob at labas ng KOJC compound. Paliwanag naman ng PNP sa mga armas na nakita sa loob ng KOJC. Kahit pa sinabi ng Pangulong Marcos na di nagpasok ng armas ang pulis. Ito naman yung mga armas. Ang reason pala na may mga armas kasi dapat sa labas ng buildings, ng surroundings, sa perimeter nito ay kailangan talaga may armas ang mga pulis. Kasi baka may darating na hindi natin malaman, di ba? Na mga private armies na ganyan, merong mag-amok, mag-wild,
Pero yung pumasok doon mismo sa pag-search ay dapat walang mga armas yon. So totoo na may mga armas, pero itong nasa perimeter guards, siyempre baka may kaguluhan, di ba? Kaya ito yung rason ng PNP kung bakit mayroong armas. At bakit nasabi rin ni BBM na walang armas. Dapat nga walang armas ang pumasok. Yung una pong pumasok, no, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga CDM contingents natin, wala pong armas yan. Ayan. Ang may mga armas lang po is yung mga perimeter security natin. And certain units, if in case, may kinakailangan ng police interventions. Okay, so yun pala ang rason kung bakit mayroong mga armas dyan sa KOJC. Okay, so atin na lang ang tabayanan ng mga susunod na balitang ito. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. Sambayanang Pilipinas.